mga sad man kay mga nang pahinom sa imong tapat nga kuan na lipay may celebration man gud sa kasal ni Dandan ug ni Lily. Actually, celebration kay human naman ang ilahang kasal dito sa Dubai. But wala man ta nakaadto tanan, nindot ko ningon ani pinasahi. Tinuod? No, first time na ako maling kasal. So, ako personally napulbahan ko, no? Like, hindi man po di ay ang feeling. Glory to God, privilege man na mag-share sa word sa Ginoo. Okay? So, may hapon sa tanan, sa makausap pa, may hapon sa tanan. Okay? Actually, hindi siya makasabot magod ato lang Tagalogod mo na lang sa bahalag magkuan-kuan para dili ko na spare. To find partner, it's not easy. No? Dili sayon, no, mahirap maghanap na magiging asawa. Agree siya. Yes daw. But thanks God kasi nahanap mo rin ang para sa iyo. At nahanap mo rin ang para sa iyo. Ito mo so ikaw at ako. Bitaw no, actually, I'm so happy for Dandan. Nakita na yun niya ang para sa iya. Nakita na niya, wala daw hanga dito naman din niya makitaan. No? Isa na sila kanasod sa Pilipinas, pero doon pinagtagpo sa Dubai. Wow, what a long story. No? Karon nga kahapon nun, no? This afternoon, I just want to read the book of Genesis chapter 2. No? Genesis chapter 2, verse 21 to 24, it says, "So the Lord God caused a deep sleep to the man. And while he slept, God took one of his ribs and closed up and its place with flesh. Then the man said," pagkakita sa tao, pagkakita sa lalaki, nung nakita ng lalaki yung ginawa ng Diyos, sabi ng lalaki, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and they shall become one." So, the moment na na-enter na sila sa marriage, you will be called one. No? You are belong to Marisa, and Marisa, you are belong to Edwin. No? So, mo din na siya ang principle sa kaminyoon, sa marriage life. No? Before, single pa ka, walang pakialam sa buhay mo, yung magdidesisyon ka, ikaw lahat. Pero ngayon, iba na kasi may asawa ka na. No? You are one. No? So, this verse teach us that marriage is a lasting relationship. Take note, kung saan marriage? Lasting. Which means, lasting relationship. Meaning, habang buhay. Amen? Pwede ba sabihan mo si Marisa habang buhay? Sabihan mo rin siya dahil habang buhay. Forever, di ba? Habang may buhay. No? Lasting relationship. And then, another is not a disposable relationship. Which means, hindi pwedeng imong ilabay. Hindi pwedeng itapon mo. Dapat alagaan mo. Kasi, design niya ng Lord na ibinigay sa iyo. Si Marisa, hindi mo in-expect kahit nung maliit pa kayo, hindi kayo nagkita. Pero siya talaga ay tinadhana ng Diyos para sa iyo. No? Kasi, yun na talaga ang nakadesign ni Lord para sa iyo. Para po sa imong hadan, siya yun ay ang i-design sa Ginoo na mahimo-himong husband. I just want to ask Edwin and Marisa, happy ka ba na siya nagiging asawa mo? Hindi ka ba nagsisisi? Ikaw, Dad? Kita naman sa mukha, di ba? So, yan. Kasi ang marriage is so on, dili na siya pwede nga imura nang iulit. Kung dili na kaganahan, di na ko ni mo, iulit ni mo, disposable. No. It's a lasting relationship. So, marriage is a covenant. Which means, covenant is, what's naman? Commitment. No?
Commitment nimo, kasabutan nimo, imuha ng commitment diha una sa tanan. First of all, to God. Because God sees ang pagtanaw sa Ginoo, ang tingin ng Lord, ang tingin ni Lord sa marriage is a contract or kung sa man, everlasting. No? Hindi yan pwede na pag ayaw mo na, ayaw mo na. Hello? Diyan ba kayo? Amen. Tubag po niya, muna na kinapong Tagalog ko eh. Bitaw? No? Muna siya, dili yun siya pwede. Nga imuhala na siyang ilabay nga basta-basta lang. Because, i-design na ni Lord, holy na. That's mean nga, tinatawag niya ng holy matrimony. Which means, banal. So in order to have a healthy relationship, encouragement naman ninyo as a couple, as a marriage, no? In order to have a good and healthy relationship, kasi hindi naman maganda nagsama pero hindi na healthy yung relationship. Wala din, no? Walang kwenta din, di ba? So, in order to have a healthy and strong relationship, especially for Dandan, for Marisa and Edwin, no? Nag-isang taon na ba kayo? 2 years. So, napa ko sa adjustment period. No? Adjustment period. Hindi pa kayo luwi. But, in order na mas mahimong strong, maging strong yung relationship niyo, number 1, decide to stay together. Whatever it takes. Kahit anong mangyari, kasi nangako ka sa Panginoon na yung pakakasalan mo, forever mong mamahalin habang buhay. Kahit anong mangyaring problema, just stay together as a couple. Just stay together as husband and wife. Kasi nga, doon sa pangako nyo, sa harap ng altar, sabi nyo, till death do us part. For better or for worse, for richer, for poorer. Sa hirap at ginhawa, kayo'y magsasama habang. And I do believe, naiintindihan nyo yun. So, just stay together, whatever trials may come in your lives, no? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa unahan, but I do believe, when you are strong, first of all in the Lord, magiging strong matatag yung relasyon niyo. At makabubuo pa kayo ng mas matatag na pamilya. Amen? Lastly, very short lang yun siyang exhortation. Number 2, the most important thing is invite God into your marriage. Make God as a center of your marriage, no? Of your relationship. Because kung si Lord yung sentro ng relasyon ninyo, mas magiging matatag kayo. Kasi may panghahawakan kayo. Kasi si Lord ang nagpapatatag ng relasyon ninyo. No? Whatever na trials na magiging dumating ba sa buhay niyo, alam ko kaya niyong harapin kasi nandyan si Lord nagbibigay ng lakas para sa inyo. Amen? So not only lang, kung may problema, saka kayo tatawag kay Lord. Sa lahat ng panahon, every single day sa inyong life, sa inyong dalawa, just make God as the center sa inyong relasyon. Okay? Yan ang sikreto para makapagkaroon kayo ng mas strong at magandang pamilya. Because alam ko, magiging marami pang iitra si Lord sa inyo. And I declare, magkakaroon kayo ng anak. No? Kasi yun talaga ang nagbibigay ng ligaya sa pamilya. Amen? So, ang sekreto di ay isang long-lasting and strong relationship. Make God as the center of your marriage. No? Invite only, no? Just always invite the presence of the Lord. No? Whatever may come sa inyong, in every decision, invite the presence of God. Kasi yan ang pinakasekreto na magkaroon kayo ng magandang pamilya at relasyon. Kaya, ito yung narinig ko mostly. Sabi ng mga kasamahan ko na marriage, sabi nila, 1 to 10 years, ang tawag nila dyan is honeymoon period. 2 years pa lang kayo, di ba? Honeymoon period means adjustment period. Diyan, ang hindi mo nakita noon, lalabas lahat.
Diyan mo makikita. But ang pinakasikreto, huwag mong tingnan kung anong negatibong nakita mo sa kanya. Tingnan mo siya na siya ang babaeng binigay at lalaking binigay ng Diyos para sa iyo. Nangako ka kay Lord, mamahalin mo siya habang buhay. So, ngayon, I just like to encourage everyone, especially to Edwin and Dandan. Kahit pagbalik nyo doon sa Dubai, I declare na mahimong kanibitaw happily ever after palagi ang buhay mo as a marriage, as a couple. And I declare, and I do believe na in your relationship, always inyo gina-invite si Lord sa buhay mo. No? Kasi alam ko, kahit nandun kayo, nagsiserve kayo kay Lord. No? So, thank you kaayo sa opportunity and thank you nga karon nga kahapon no, ni atatanan para to share or to paghatag nila o more pag yung encouragement labaw sa tanan duyog ta sa ilang kalipay karon nga kahapon. That's the reason why we are here. No? To celebrate with them sa kadaugan sa ilahang na sinati diha sa Ginoo. Hindi ba manindog ta tanan karon nga kahapon? Just like to request everyone to please rise and let's declare blessing upon the life, over the life of Edwin and Marisa. So, let's give thanks to the Lord. Father God, we thank you. Salamat kay Ginoo karon nga kahaponon sa privilege Ginoo nga hindi pa sinati ani nga dapit Lord, especially Lord God for Edwin and Marisa, Lord God. Thank you Lord God for their lives, Lord. And we declare, Father God, sa ilang ginabuhi, Lord, as a couple, Lord, we declare, himuon pa nimo silang mas strong, O God. Mahimo pa silang blessing to everyone, Lord, sa ilahang kinabuhi, O God. And we declare, Father God, always nila ma-experience ang happiness, ang kalipay, ang joy, kagikan kanimo, peace of mind, harmony, love, O God, sa ilahang Ginoong panag-uban, O God. And we declare, Father God, ang imong plano yun, Lord God, sa ilang kinabuhi may matungan. And we declare, Ginoo, ikaw ang masintro, you are the center, O God, sa ilang relasyon. Salamat kay Ginoo, ikaw Ginoo, magkauban kanila, imo silang proteksyon ng Lord, with sa ilahang pagtrabaho dito, Ginoo, sa Dubai, Lord. We declare, Ginoo, imo silang i-prosper, Lord God. Continue to bless them, O God, in Jesus' mighty name, Lord. Salamat, and every plan sa ilang pagkabuhaton, Lord, guided diha mo, Lord, sa imong presensya. Salamat kay Ginoo, we declare, O God, kadaugan kanunay ilang madawat diha kanimo, O God. Salamat sa ilang kinabuhi, Lord, na imo silang blessing sa ilang family, O God, not only lang sa ilang family, but to every one of us, O God. Salamat kay Ginoo. We honor you and we bless your holy name, O God. Karon nga kahapon, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Magpaka na to si Lord.